Suportado ni former Governor Chavit Singson ang mga kabataang dadalo sa ngayong March protest ngayong linggo. Kaya ang kanyang pahayag dito sa San Juan City. Hinimok ni former Governor Chavit Singson ng mga mag-aaral at kabataan na pamunuan ang isang mapayapang revolusyon laban sa katiwalian, kaugnayan sa mangyayaring protesta sa iba't ibang lugar sa Metro Manila sa darating na linggo. Dinaluhan ng naturang presko ni former National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. kabilang na ang iba pang mga opisyales ng gobyerno at lider ng mga aktivistang grupo. Nagbabala rin siya na ang matagal na pagsisiyasat ng mga opisyales ay mapapahaba lamang ang pagdurusa ng publiko. Aniya ito ay laban para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon at hayaan ng mga kabataan na manguna rito. Pabayaan natin ang mga kabataan ngayon kumilos. This will be the first time in the Philippines or I think in the world na ang kabataan ang mag-lead ang revolusyon against corruption. Sa pananaw ni former Governor Chavit Singson ay selective anya ang mga diskaya sa flood control hearing dahil hindi anya nababanggit ang Ilocos kung saan baluarte ito ng Pangulong Marcos. Sa mainit na usapin sa nangyayaring korupsyon sa bansa, bunsod ng maanumalyang flood control projects ay nagbigay ng saloobin ang dating gobernador kung saan isiniwalat niya na ang mga diskaya ang isa sa mga contractor sa Ilocos Norte. Maraming listahan, minensyon ko lang yung Ilocos Norte dahil tigaron po ang presidente natin. Okay po. Yung bagong mayor ng Lawag City ngayon ang the biggest contractor aside from the Diskayat. Inamin din ng dating gobernador na pagmamay-ari ng kanyang pamilya ang Satrap Construction sa Ilocos Sur. Ngunit anya pakukulong siya kung may mapatunayang katiwaliang kaugnay sa infrastructure project sa bansa. Sa kabilang banda ay kinabahala rin ni Singson ang tensyon sa alitan ng Pilipinas at China sa pangkaragatang teritoryo. Anya nararapat lamang na kaibiganin ng bansa ang China at sa diplomatikong paraan dapat gawin ng pakikipag-usap rito. Sa gitna ng investigasyon sa mga katiwalian na nangyayari sa bansa, questionable na rin anya ang kredibilidad ng mga nasa posisyon. Gayunpat dawit ang ilang mga opisyales sa korupsyon. Hindi lamang ang mga ilang aktivista pati na rin si former Governor Chavit Singson ang umaalma sa pangangasiwa ni President Marcos Jr. sa mga nangyayaring korupsyon ngayon sa bansa. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin na inaabangan na mabigyang hustisya ang bilyon-bilyong nawawalang kaban ng bayan. Ako si Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network.